nga sa galit ni Annalyn nung makita niya ang CCTV footage kung saan naroon niya itong si Dax ang kasama niya. Agad niya itong sinugo dahil nais niyang malaman kung ano talaga ang katotohanan. At dito nga ay galit na galit itong si Zoe. Sinabi niya dito kay Annalyn kung maniniwala daw siya sa mga kwento nitong si Justine, alam naman niyang puro kasinungalingan lang at alam naman niyang hate na hate siya nito at gumagawa lamang ng kwento. Balit, ikakagulat nga nitong si Zoe nang bigla na lamang iabot ni Justine itong kanyang cellphone kung saan naglalaman nga ito ng record nang magkausap sila doon sa labi nitong si Dax. Sinabi ni Annalyn na ipaliwanag sa kanya kung bakit sila magkasama. Tinanong pa niya kung matagal na ba daw umano silang magkakilala. Usual, hindi aamin nga itong si Zoe at gagawa na naman ng kasinungalingan para lamang makalusot. Sinabi niya rito na nagkita nga sila nitong si Dax dahil nananakot umano ito sa kanya nang malaman nga na anak siya nitong si Moira. Nagpabiktim pa siya. Sinabi niya rito na kung bakit nagawa niyang magpauto sa mga sinasabi nitong si Justine na wala naman umanong katuturan. Sinabi naman ni Annalyn na gusto lang niyang malaman ang katotohanan ng lahat-lahat. Alam naman niya na malaki ang atraso ni Dax sa kanilang mag-ina, lalo't may kinalaman ito kay Moira at dahil nga sa kay Moira ay munting nga silang mapahamak. Subalit sinabi nitong si Justine na maaaring makalusot nga siya ngayon, subalit sa oras nga na magising si Dax ay hindi siya makakaligtas sa sasabihin nito at natitiyak ni Justine na susunod siya sa kulungan kasama ng kanyang ina. Kabahan ang gusto nga itong si Zoe dahil guilty nga siya sa mga pinagbibintang nitong si Justine. Alam niya sa kanyang sarili na totoo ang lahat ng yun, ngunit pilit niya ito ang kinalma ang kanyang sarili. Sinabihan pa niya si Justine na tumigil-tigil na sa kanyang kahibangan dahil malaki umano ang kanyang katawan, subalit ubod siya ng tsismosa. Walang nagawa ang tunay na magpipinsan kundi nagtinginan lamang, samantalang itong si Annalyn at Ella nakikipag-usap ang mga mata dito kay Justine dahil sa isip-isip niya tama ang hinala nitong si Justine at kailangan niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga ito dahil alam din niya sa kanyang sarili na palaging nagsisinungaling itong si Zoe kagaya ng kanyang ina. Kabilang banda, gigil na gigil naman itong si Moira dahil nga hindi natapos ang kanyang pinapagawa dito kay Ninang. Sumablay nga ito at hindi natuluyan dahil na rin na naligtas nga itong si Dax. Naligtas ang kanyang operasyon at posible na nga makarecover ng tuluyan. Nangangamba ng gusto si Moira dahil pag nagkataon ay tuluyan na nga siyang mabubulok sa kulungan. Nais niya itong gawa ng paraan. Sinubukan niyang kontakin nga itong si Carlos upang humingi sana ng pera. Balit hindi natutuwa si Carlos sa kanyang pagtawag. Sinabihan niya ito na tumigil-tigil na itong si Moira at wag na siyang kukontakin. Wala na rin siyang pera na kayang ibigay dito sa kanya. Binigyan umano siya ng pera para sa kanyang abogado at para sana sa safety niya sa loob. Subalit anong ginawa niya? Ginawa nito laban sa kasamaan at muntik pa ngang madamay itong si Lynette dahil sa mga pinagagawa niya. Sinabi ni Carlos na tigilan na ang pagtatawag sa kanya at wala na siyang makukuha sa kanya na pera. At sapat na umanong tulong na binigyan siya ng attorney at bahala na umano siya sa kanyang buhay. Lalo pang madedepress ng tuluyan itong si Moira dahil talagang yayakapin niya ang karma dahil sa oras na gumagawa siya ng kasamaan ay hindi rin naman siya tinitigilan ni Giselle na nagantihan sa lahat ng mga pinagagawa niya dahil rin sa may koneksyon itong si Giselle sa loob ng kulungan. Pinaglalaroan siya ngayon kasama nga ng mga kaibigan nitong si Madam Lutos. Ano kaya ang gagawin ni Zoe sa oras na matuklasan ang mga pinagagawa sa kanyang ina dito sa kanyang tita Giselle?